Sa araw ng kasal, nagmamaneho si Suyunyan, nabangga niya at napatay ang nanay ko. Ma! Ma! Hindi lang hindi sinisi ng fian kong si Shen Xuan si Suyunyan, ipinakita pa niya ang marriage certificate nila ni Suyunyan. Suyunyan, sinampahan na kita ng kaso ngayon, mamamatay tao ka. Gusto kong bayaran mo ang buhay ng nanay ko. Tara. Zhu Wanqing. Patay na ang nanay mo, bakit mo kailangang siraan niya? Akala ko pa naman, itinuturing kanyang pinakamatalik na kaibigan, ganyan mo ba siya tratuhin? Shen Xuan. Sige na, iniwan mo na ako at pinakasalan si Suyunyan. Pero ngayon, poprotektahan mo pa siya sa pagpatay sa nanay ko. Zhu Wanqing, dahil matagal na tayong magkakilala, ayokong patulan ka. Umalis ka na dito ngayon. Sinampahan ko ng kaso si Suyunyan, ginulo ko ang kasal para panagutin siya. Pero ako lang ang pinagtawanan ng lahat. Suyunyan. Suyunyan, bumalik ka dito. Bumalik ka dito. Wanqing. Tama na. Tama na. Wanqing. Matagal na kitang gusto. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Matutulungan kitang ipakulong si Suyunyan. Maniwala ka sa akin. Ako ang magiging sandigan mo. Sa oras ng kawalan ng pag-asa, ang kababata kong si Gu Qingzhao ay nag-propose sa harap ng lahat. Sinabing siya ang magiging sandigan ko habang buhay. Boss Go, noon bang nagpakasal kayo kay ma'am? Para lang ba yun sa forgiveness? Letter para kay Suyunyan. Pero sa aksidenteng ito, bakit kailangan mong idamay ang sarili mo? Kailangan ko lang. Pakasalan si Zhu Wanqing. Para bilang kamag-anak ng pamilya Zhu, mabigyan ko ng forgiveness letter si Yunyan. At makalaya siya. Basta masaya siya sa abroad, ayos na ako. Tungkol naman sa akin. Kahit ano na lang. Yung akala kong kaligtasan na kasal. Isa lang pa lang, maingat niyang plano. Wanqing. 3 taon ang hatol kay Suyunyan. Pwede ka nang mapanatag. Yung forgiveness letter na ginamit ang pangalan ko at ang kalayaan ni Suyunyan. Yun talaga ang mahalaga sa kanya. Ako ang dapat umalis. 3 taon na. Basta masaya siya, sapat na. Kahit hindi ako ang nagbigay ng kaligayahan na yon. Tungkol kay Wanqing. Ginugol ko na ang natitirang buhay ko para bumawi sa kanya. Tapos na ang lahat ng ito. Boss Go, ang hirap ng itayo ng kumpanya natin. Huwag mong gawing biro ang kasong ito. Kapag nalaman ng kalaban natin, hindi lang ikaw, pati buong kayamanan ng pamilya Go, madadamay. Ang totoo, sinadya ni Miss So ang pagpatay. Bakit mo kailangang sumawsaw dito? Hindi ka naman niya mahal. Tama na. Sinabi ko na, huwag nang pag-usapan to. Hindi ako naniniwalang sinadya ni Yunyan ang pagpatay. Sigurado akong aksidente lang yon. Naasikaso ko na ang libing ni Tita Zhu at nakapagpaliwanag na ako sa pamilya Zhu. Basta maligtas si Yunyan. Kahit ang buong kumpanya. Kahit buhay ko pa. Handa akong ibigay. Si ma'am. Malalaman din ni ma'am ang lahat ng ito balang araw kapag nakulong siya. Lahat ng ginawa mo, mawawala ng saysay. Ginamit mo ang pangalan niya para iligtas ang pumatay sa nanay niya. Paano na siya? Kaya huwag mong ipapaalam sa kanya. 3 taon na. Malapit na siyang makalaya. Ihanda mo na. Tandaan mo, huwag hayaang malaman ni Wanqing. Boss Go. Hindi pwedeng walang bakas ang ginawa mo. Dahil lang sa isang mamamatay tao, nasaktan mo ang isang inosenteng tao. Kapag nalaman, To ni ma'am. Wala ka na talaga. sino yan?
Sino nandyan? Ang totoo, hindi pala na blotter ang aksidenteng ikinamatay ng nanay ko. Hindi rin pala talaga nakulong si Yun yan gaya ng sinabi niya. Kundi masaya siyang namumuhay sa abroad. Ang lahat ng ito ay mismong asawa kong mahal na mahal ko ang may gawa. Tandaan, huwag na huwag ipapaalam kay Wan King ang tungkol sa peking pagkakakulong ni Yunyan. Opo. Guking Sao. Ang lahat ng pagpapakumbaba mo, pagpapasensya at pagtiis. Lahat pala iyon para lang iligtas ang mahal mo. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Gaano ka nakatagal naghihintay? Hindi naman ganoon katagal. Next time, huwag mo na akong hintayin. Mahina pa ang katawan mo. Baka mapagod ka. Maaawa ako sa'yo. Para sa isang tao, kayang gawin ang lahat ng ito. Ah, na pala. Malapit nang makalaya si Suyunyan. Dati naman, siya ang pinakamatalik mong kaibigan. Napatawan na rin siya ng parusa. At saka nitong mga araw, ang dami nating proyekto kasama ang Shen Group. Baka, Nat. Huwag kang mag-alala. hindi ko siya pupuntahan. Salamat mahal sa pag-intindi. Ang swerte ko talaga na. Ikaw ang asawa ko. 3 taon na kaming kasal. Nabuhay ako sa mga kasinungalingan mong pinagplanuhan. Akala ko'y masaya ako. Yun pala, impyerno na. Nakakatawa, di ba? Sasagutin ko lang ang tawa. Lanan. Ang password ay kaarawan ni Suyunyan. Pati desktop, lugar kung saan tumira si Suyunyan nitong 3 taon. Lahat ng damit, gamit at tirahan ni Suyunyan galing lahat sa produkto ng Gu Group. Gu King Sao. Totoo ngang mahal mo siya. ₱1,000,000 kada buwan. 3 taon niyang ginawa iyon. Mahal. Bawat buwan, nagbibigay ka ng 1,000,000 sa isang hindi kilalang account sa abroad. 3 taon mo nang ginagawa yan. Para saan ba talaga yan? Para sa charity. Para mag-ipon ng kabutihan para sa'yo. Dati tinanong ko siya. Ano ba ibig sabihin nito? Sabi lang niya, basta sinulat lang daw dati. Pero ngayon, pakiramdam ko, alam ko na ang sagot. 3 taon na tayong kasal. Bukod sa wedding photo sa dingding, wala tayong kahit isang picture na magkasama. Kahit anong iyak o pag-aaway ko. Sinabi lang niya na araw-araw naman tayong nagkikita, kaya hindi na kailangan pang alalahanin.
Hanggang sa sandaling ito, saka ko lang naintindihan. Hindi naman pala dahil hindi kailangan. Kundi ako pala para sa kanya. Hindi mahalaga. Pakibook ako ng isang tiket. Paalis ng bansa, 3 araw mula ngayon. Tatlong araw na lang. Magpapaalam na ako sa 3 taon. Sapat na yon. Matagumpay na na-cancel ang iyong impormasyon sa pagkakakilanlan. Honey, anong info ng pagkakakilanlan ang kinansela mo? Wala naman. Di ba expired na yung ko? May appointment na ako para magparin. Di ba may lakad ka pa ngayon? Sige, gawin mo na muna yon. Ang swerte ko talaga na ikaw ang naging asawa ko. Napakabait at maalaga mo. Bilang gantimpala, may malaking regalo ako sa iyo ngayon. CJ, maghihintay ako dito sa bahay. Aalis na ako. Para lang hindi ko hanapin si Suyunyan at guluhin siya. Lahat na ginagawa mo. Ang panlilin lang na tumagal ng 3 taon. Panahon na para tapusin. Hello po. Nandito po ako para magpa-cancel ng mga dokumento. Pakisign na lang po dito sa application. Sir, Police. Ang asawa ko po, si Gu Qingshu. Siya po ang pumirma ng kasunduan ng pagpapatawad para kay Suyunyan na nakabangga, pero hindi po ako pumayag doon. Gusto ko pong ituloy ang kaso laban sa nakabangga. May legal na bisa rin po ang kasunduan ng pamilya. At ito po ay naaprubahan na, hindi na po pwedeng bawi. Pakiusap. Pwede po bang ipalabas nyo sa akin ang kopya ng application na yon? Gusto ko lang po magpa-photocopy. Salamat po. Suyunyan. Pagkatapos kong tuluyang makalaya kay Gu Qingshu, darating din ang araw na mapapanagot kita sa batas. Yung nasa loob. Siya ba yung goldfish ni Boss G? Narinig ko kakabalik lang daw niya galing abroad. Grabe yung dating niya. Kaya pala nabighani si Boss G. Pati ako, babae na, di makatiis. Tingnan mo nga, yung bag niya. Hermes na bagong labas. 10 lang daw sa buong mundo. Noong huli akong pumunta sa opisina, nakita ko si Boss Go na namimili ng bag. Di ko inakala. Pati yun, binili niya. Sobrang sweet talaga. Yung hotel ba sa abroad? Si Boss Go rin kaya nagtayo para sa kanya? Narinig ko pa nga. Magkababata daw sila. Parang teleserye, di mo akalain totoong nangyayari. Sa loob ng 3 taon. Ikaw, kumusta ka na? Ayos naman ako. Araw-araw paggising ko, dagat agad ang tanaw ko. Puno ng kalayaan ang hangin dito. Di pa nga ako nakakapagpasalamat sa'yo kung hindi dahil sa'yo. Baka matagal na ako. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Tapos na lahat. Hindi ko naman pinaniniwalaan na sinadya mong saktan ako. Tinulungan kita. Parang tinulungan ko na rin ang sarili ko. Ikaw talaga, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Pag nalaman ni Wanchi na tinulungan mo ako ng palihim, siguradong magwawala na naman yun. Ay, napala. Sa tingin ko, bagay sa'yo tong bag na to. Regalo ko sa'yo.
Sobrang mahal ng bag na to, hindi ko matatanggap. Ibigay mo na lang kay Wanching. Baka pag tinanggap ko, I'd manda na naman niya ako. Si Suyunyan talaga, lahat ng benepisyo kinuha na. Pero kunwari pa ring nagpapatawad. Lahat ng sisi, itinutulak sa akin. Boss Gyu, May urgent na dokumento po. Wanking. Bakit ka nandito? Katatapos lang ni Yunyan lumabas, dumaan lang siya dito para makipagkumustahan. Wala namang iba. Wanching. Ang tagal nating di nagkita. Matagal na nga. Suyunyan, ang blooming, ang puti ng balat mo. Parang hindi ka naman galing sa kulungan. Baka alam na ni Wanking na niloko ko siya tungkol sa pagkakakulong ni Yunyan. Ngayon, hindi pa tamang panahon para sabihin ang totoo. Kung busy ka, mauna na ako. Wanking. Wanking, huwag ka namang ganyan. Nagtanong lang naman ako sa kanya kung kumusta siya sa loob ng kulungan. Alam mo namang babae siya, siguradong mahirap yon para sa kanya. 3 taon na rin ang lumipas. Lahat ng galit, dapat kalimutan na. Di ba ikaw din ang nagsabi? Natapos na lahat? Para mailigtas si Suyunyan, isinakripisyo mo ang sarili mong kasal. Sinamahan mo akong magpanggap. Ngayon ligtas na si Suyunyan. Kanino ka pa nagpapanggap? Tapos na lahat. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman ang tama at mali. Sige, gawin mo na ang mga dapat mong gawin. Maghihintay ako sa bahay ng maayos. Ihatid mo si Maampawi. Tara na. Ay, napala. Bukas may dinner ang pamilya Shen. Para sa pagbabalik ni Yunyan. Si Shen Suan ay ng kumpanya. Importante sa kanya ang reputasyon. Sa ibang tao, sinasabi niyang nag-aral abroad si Yunyan, hindi binabanggit ang tungkol sa kulungan. Kaya sa tingin ko, tayong 4, dahil sabay tayong lumaki. Ikaw, alam ko na, hindi ako magwawala sa dinner. Anong dokumento to? Mga papeles para sa renewal. Sige, gawin mo na yung mga dapat mong gawin. Mauna na ako. Ma'am, ito po ang gown na pinapabigay ni Boss Go sa inyo. Kahit luma na po ito, last season pa. Pero ito po ang pinili ni Boss Go para sa inyo. Tingnan nyo na lang po kung gusto nyo isuot. Sige, noted na. Bukas pupunta ako sa dinner, on time. Dalawang araw na. Lang bago umalis. Lahat, nagdesisyon ako, na lahat ng proyekto ng kumpanya na may partnership sa Group, ipapaubaya ko na lahat kay Miss Yunyan. Para ipagdiwang ang pagbabalik ni Yunyan, nagdesisyon ako na ilipat ang kalahati ng negosyo ng Group sa pangalan ni Yunyan. Bukod pa dyan, lahat ng overseas hotels ng Group, ipapagamit ko na rin sa kanya. Qingzhou. Aksuan. Paano mo naman nagawa ito? Yunyan, tanggapin mo na lang, okay na yon. Yunyan, lahat ng to mula sa puso ko para sa'yo. Wow! Ang swerte talaga ni Suyunyan. Si Shen Zuan at Gu Qingzhou, parehong matalik na kaibigan mula pagkabata. Pareho siyang iniingatan at pinapahalagahan. Hindi ba ito si Zhou Wanqing? Noon, fiancé niya si Shen Zuan. Pero umatras siya at pinakasalan si Suyunyan. Ngayon, ang asawa niya, harapan pang pinapaboran si Suyunyan. Mukhang may magandang palabas na naman tayo. Zhou Wanqing. Ilang taon na ang lumipas. Wala pa ring nagbago sa'yo, inutil ka pa rin. 3 taon na akong nasa abroad. Dahil sa asawa mo. Hindi mo alam kung gaano ako naging komportable. Huwag mong sabihin, nagpakasal sa'yo si Qingzhou dahil mahal ka niya. Sasabihin ko na ang totoo. Kung hindi mo siya kinasuhan, ni hindi ka nga niya papansinin. Zhou Wanqing. Isa kang malaking biro. Zhou Wanqing, bakit ka na naman nandito at ginugulo ang party ko? Lumayas ka nga dito. Wanqing, ano bang ginagawa mo? Nasiraan ka na ba ng ulo? Mabait na nga si Yunyan na inimbita ka. Anong karapatan mong itulak siya? Hindi ba sinabi mong, hindi mo na ungkatin ang nakaraan? Bakit gulo ka na naman? Ako ang magulo. Gu Qingzhou. Yung nangyari noon, hindi ba dapat? Magpaliwanag na kayo sa akin. Alam na lahat ni Wanqing. Magpapaliwanag pa ba? 3 taon nang humihingi ng tawad si Yunyan sa'yo. Ano pa bang gusto mong gawin niya? Ano bang gusto kong gawin niya? Hindi ba dapat siya ang tanungin ko niya?
Iba ang usapan noon, iba rin ang usapan ngayon. Kahit ano pa ang nangyari hindi pa rin rason para saktan mo siya ngayon. One King. Mag-sorry ka kayo niyan. Huwag mong pahirapan si Wanchi. Kung may mali noon, lahat ng kasalanan ko yun. Ako ang may pagkukulang sa kanya. Ang nangyari ngayon, ako na ang baalang bumawi sa kanya. Kung ayaw na talaga sa akin ni Wanchi, siguro mas mabuti, huwag na tayong mag-usap pa. Ayokong mahirapan ka pa. Tara na. Kakauwi lang naman yun yan. Hindi pa siya stable ang emosyon niya. Huwag mo siyang masyadong sisihin. Yung pagpapasori sa'yo ngayon, pampakitang tao lang yon para kay Pamilya Shen. Kapag natapos ko na tong issue na to, mamayang gabi pag uwi ko, ako naman ang hihingi ng tawad sa'yo. Ayos ba yon? Sabi ko naman bibigyan kita ng regalo. Huwag kang malungkot ha. Sa tingin ko, itong palabas ngayong araw, hindi naman talaga para kay Pamilya Shen, kundi para sa akin. Gu Qingsao. 3 taon mo na akong pinaasa sa pagmamahal mo. Ngayon, panahon na para tapusin na. Gu Qingsao. Grabe ka, hindi ka na talaga nakapaghintay. Pati singsing sa kasal, tinanggal mo na agad. Isang araw na lang bago umalis. Yun yan, halika, uminom ka muna ng tubig. Ang init. Napasok ka ba? Sorry. Dapat tinikman ko muna ang init ng tubig. Kasalanan ko talaga. Grabe. Si Miss Su, gasgas lang naman. Pero si Boss Gu, pinatawag pa. Lahat ng eksperto sa ospital para i-check siya. Narinig ko pa nga, si Boss Go, gumastos ng milyon-milyon para lang dito. Boss Go, totoo bang ipapasa mo na yung hotel sa abroad? Kay Miss So, malaki-laki rin ang mawawala sa kumpanya natin. Abot ng 100,000,000 yun. Ikaw. Baka dapat pag-isipan mo munang mabuti. Hindi na kailangan. Gawin nyo na lang ang sinabi ko. Iyan ang napagkasunduan kong kabayaran para sa kanya. Isa pa, gawa kayo ng kontrata. Ilipat ang kalahati ng shares ng kumpanya. Kayo niyan. Naku, nakalimutan ko pala tawagan si Wan King. Baka narinig na niya lahat. Wan King, pasensya na, busy ako ngayon. Napaghintay pa kita. Bakit ka pala? Tumawag. Wala naman. Sige, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Ayokong istorbohin ka. CJ, Maghintay ka lang sa bahay ha. Uuwi ako agad. alainan. Gu Qingsao, palagi mo akong pinaghihintay. Simula ngayon, hindi na ako maghihintay.
Hello. Pakisuyo, ipadala mo itong kasulatan ng pag-unawa kay Guking sa... Manong, pa-airport po. Tantyahin natin ang oras. Pag akyat ko ng eroplano, sakto matatanggap niya yon. One King, pinadala ko na sa bahay ang regalo sa tulong ng assistant ko. Bakit hindi mo binubuksan ang pinto? Galit ka pa rin ba? Ang init. Napasok ka, no? HMM. Ako na magpapakain sa'yo. Tapos na ang countdown. Masakit pa ba? Boss Go. Boss Go, may problema tayo. Nadiskubre ni Mrs. yung kasulatan ng pag-unawa. Napinik mo 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko siya makontak. Kasulatan ng pag-unawa. Paano nangyari yon? Nasa presinto yon ng 3 taon mahigit. Paano niya biglang nakita? Hindi ko rin alam, Pero yung kopya ng orihinal na kasulatan ng pag-unawa, si Mrs. talaga, ang nagpadala. Sinubukan kong tawagan siya para magpaliwanag, pero hindi niya sinasagot. Pakiramdam ko, baka nalaman na niya. Yung nangyari noon, sa presinto, hindi pa ako nakapagtanong. Nauna lang akong pumunta dito para sabihin sa'yo. Anong gagawin natin ngayon? Hindi kaya magsampa ng kaso si Mrs. Pag kumalat to, lahat ng pinaghirapan nating reputasyon ng kumpanya, mawawala na lang lahat. Xingzhou, anong nangyari? May problema ba sa kumpanya? Baka dapat umuwi ka muna at tignan. Ayos lang ako. Mamaya darating na si Aksuan. Pasensya na, nawala bigla si One King. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanya. Kailangan ko siyang hanapin. Si Wanqing lang pala. Akala ko kung ano na. Ganyan talaga siya. Hindi mo pa ba alam ugali niya? Baka tungkol pa rin sa nangyari sa party kaya galit pa siya. Huwag mo siyang masyadong alalahanin. Pag humupa na ang galit niya, babalik din yun. Mas mabuti pang asikasuhin mo muna ang kumpanya. Huwag mong pabayaan ang trabaho. Maiintindihan ka niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka na naman umuubo? Ayos lang ako. Ituloy mo na lang muna ang ginagawa mo. Hindi pa ako pwedeng umalis. Pakitulungan mo muna akong hanapin kung nasaan si One King. Sige po. Si Wanqing talaga. Ang liit-liit na bagay, pinalalaki pa. Parang dati lang, mahilig magdrama. Tama na. Huwag mo namang ganyanin siya. Hindi ganyan si One King. Kilala ko siya. Xingzhou, hindi ko naman sinasadyang masama ang dati. Alam ko, mabait na babae si Wanqing. Mabait ka rin. Kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na lang kung paano ko nalampasan ang 3 taon na yun. Natakot lang ako na baka sa pagdadrama niya, ikaw pa ang mapagod. Alam mo naman, Xingzhou, wala akong ibang ibig sabihin. Noong naaksidente si Tita Jo, hindi ko sinasadya yun. Gusto ko lang sunduin si Wanqing sa airport, ihatid siya pa uwi. Sino ba naman mag-aakala na magiging ganito? Sige na, tama na. Nakaraan na yon, tapos na. Tatawagan ko si Aksuan. Pupuntahan ka niya dito. Aalis na ako, ha? Xingzhou, ako. Boss Go. Nagtanong na ako sa pulis. 1 araw na ang nakalipas. Dumaan si Mrs. para mag-imbestiga. Tungkol sa kaso noon. Wala siyang sinabi kahit ano. Kinopya lang ang kasulatan ng pag-unawa. Tapos umalis na. Dahil hindi pa oras. Hindi pa tinatanggap ng presinto ang kaso. Sigurado akong may napansin siyang kakaiba. Mas mabuti pang umuwi ka na at tignan. 1 araw na ang nakalipas. Bilisan mo. Ganito pa lang ang nangyari dati. Kailanman hindi pa ito nangyari. 3 taon na tayong kasal. Kahit ilang beses lang tayong nag-away, mabibilang sa daliri.
Lalong hindi pa nangyari na parang ngayon. Bigla na lang nawawala ng walang paalam. Baka naman. Ang gabi na, gising ka pa. Gaano ka nakatagal naghintay? Hindi naman matagal. Sa susunod, huwag mo na akong hintay. Mahina ang katawan mo. Kapag napagod ka, masasaktan ako para sa'yo. Ang swerte ko na. Napangasawa kita na sobrang maalaga. Sobrang swerte ko talaga. Bilang gantimpala, may malaking regalo akong ibibigay sa'yo ngayon, mahal. Hanapin, kahit gaano pa kalaki ang kailangan kong gastusin. Mahanap lang si Wan King. Tahimik siyang umalis, iniwan lang itong kasulatan ng diborsyo. Tapos nawala na siya. Hindi kanya kinasuhan sa korte. Malaking bagay na yun, sobra na yung kabaitan niya. Guzong, tanggapin mo na lang. Tanggapin? Bigla na lang siyang umalis na walang paalam. Paano mo gustong tanggapin ko yon? Baka lalo lang siyang magalit. Baka tuluyang masira lahat sa kumpanya natin. Hindi ako susuko. Basta mahanap ko lang siya. Kahit pa gusto niyang ipakulong ako o sirain ang pangalan ko. Tatanggapin ko. Guzong. Noon pa pinaalala ko na sa'yo, hindi tama na gamitin ang kasal bilang kapalit ng kasulatan ng pagpapatawad. Simulat sa poll, mali na talaga ang desisyong yun. Ngayon na, nandyan ka na, dapat alam mo na. Na hindi na ganoon kasimple ang relasyon nyo ng misis mo. Hindi pa nga ako sumusuko. Paano siya magkakalakas ng loob na bumitaw? Ayos na naman ang buhay mo ngayon, bakit kailangan mo pa siyang hanapin? Gusto mo ba siyang harapin, para sabihin sa kanya na? Gamitin ang pangalan niya, para palayain ang pumatay sa nanay niya, o luluhod ka para humingi ng tawad, dahil ginamit mo ang kasal nyo para lang, makuha ang kasulatan ng pagpapatawad? Si Yun naman talaga, walang kasalanan sa nangyari. Guzong, huwag kang magbulag-bulagan. Hindi pwedeng pakiramdam lang ang basehan sa katotohanan, lalo na sa batas. Hindi makikinig ang hukom sa nararamdaman mo, pati mga pulis sa investigasyon. Hindi rin nakabase sa nararamdaman mo. Noong nangyari ang aksidente, lahat ng ebidensya, kay So Yun yan tumuturo. Alam mo naman kung paano napunta. Sa kanya yung sasakyan, at yung kasulatan ng pagpapatawad na galing sa pamilya ng biktima. Sino ba talaga ang may pakana nun? Guzong, matalino ka naman. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Sa lahat ng Si Mrs. lang talaga, ang walang kasalanan. Hindi dapat siya ang magbayad para sa pagmamahal mo dahil sa pagkamatay ng nanay niya. Anong oras ka uwi? Nagluto ako ng paborito mong lugaw na may seafood. May lakad ka pa ba mamaya? Hintayin na lang kitang umuwi para mag-birthday tayo. Malamig na, binilhan kita ng bagong jacket. Pag uwi mo sukatin mo ha. Pwede mo ba akong samahan bukas para dalawin si mama? Gusto ko lang siyang alayan ng kandila at dasal.
Wan Qing. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nga, tagal na, Senior. Kumusta naman dito sa bago mong paligid? Medyo mas magana ba ang pakiramdam mo? Simula nung umalis ako sa bahay, parang napindot ang pause, buton sa buhay ko. Wala akong ganang kumain. Ni uminom ng tubig tinatamad ako. Parang ang tanging dahilan ko na lang para mabuhay ay makaalis dito. Ngayon nga nandito na ako, sa kabilang dulo ng mundo. Pero parang hindi rin ako kasing saya, gaya ng inisip ko noon. Terena. May inayos akong tutuluyan mo. Ako ang may-ari ng guest house na to. Dito ka na tumuloy. Kapag may oras ka, tulungan mo na lang akong asikasuhin ng mga bisita. Pasensya na, Senior, istorbo pa ako. Ano ka ba? Huwag ka na magpakaseryoso sa akin. Pakakasalan mo siya, pakakasalan mo siya. Kiss. 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 Wan Qing, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sa mundo, laging may mga masaya. Kahit ano pa ang mangyari sa huli. Sa sandaling ito, masaya sila. Wan Qing, napanood mo na ba tong balita? Nagbigay na naman si Gu Kingshao kay Suyunyan ng mga negosyo at shares. Hindi eh. Biglang binawi ni Go. Presidente ng Go Group, lahat ng ibinigay niyang hotel at shares kay Suyun yan. Nagbayad pa ng mga troll ang Shen Group para siraan ng Go Group na walang kredibilidad. Sa loob ng 3 taon, naglipat na ng milyon-milyon si Gu Kingshao kay Suyunyan. Ngayon, kalahati lang ng negosyo. Isang hotel lang naman talaga. Ano bang pinagmamalaki niya? Saka, nung umalis ako, hindi ba dapat sila nagdiwang ng todo? Wan Qing. Pasensya ka na. Kung nalaman ko lang agad ang pinagdaanan mo, hindi ko hahayaang pahirapan ka ng gunayan. Senior. Maayos mo naman akong inaalagaan ngayon, di ba? Ikaw talaga. Pareho ka pa rin tulad ng dati. Kahit gaano kalaki ang problema, mag-isa mong dinadala. Nakakaawa ka talaga. Para lang magkunwari sa harap ko. Hindi na bumalik ng bansa si Suyunyan nitong 3 taon. Baka mabuking ko na, hindi siya nakakulong. Ngayon na, malaya na siya. Imbes na magdiwang si Gu Kingshao, bigla pang nagbago ng isip. Wan Qing. Wan Qing, hindi solusyon ang pag-iwas. Hindi ka titigilan nun. Walang isang salita ang Go Group. Puputulan ko na ang kontrata, kahit magbayad pa. Kayo ng malaking penalty. Hindi na ako makikipag-partner sa inyo. Pati supply ng raw materials, hihinto ko na rin. Go Qingzhou, nagtago ka lang dyan. Kung may tapang ka, lumabas ka at magpaliwanag sa amin. Nako, Guzo. Tingnan nyo na lang po ang kontrata. Sobrang grabe na po ang issue ngayon. Lahat ng partners gusto nang umatras. Hanggang dito na mismo sila pumunta. Kapag tuloy-tuloy pa to, ang kumpanya natin. Nasaan na? Sino? Yung pinatrace ko, nasaan na? Guzong, hinanap ko na talaga, pero wala talaga akong nahanap na balita kay Mrs. Bus station, mga motel, lahat ng pwedeng hanapin, hinanap ko na, wala na talaga akong magawa. Sa lagay ng kumpanya ngayon, hindi rin ako makaalis. Hindi, Guzong. Pasensya na, medyo urgent lang po. Ako po si Gu Kingshao, nawawala ang asawa ko. Pwede po bang tulungan niyo akong hanapin siya? Gu, baka nagkamali po kayo. Dito po sa system namin, nakalagay na deactivated na ang identity ni Miss Zhou. Kung hindi po kayo makapagbigay ng tamang impormasyon, hindi rin po namin siya mahahanap. Ano nang sabi mo? Deactivated.
Mrs., anong impormasyon ng pagkakakilanlan ang dinidelete mo? Wala naman. Di ba expired na yung ko? Nagpa-schedule ako para magparin. Pakicheck naman yung kasalukuyang impormasyon at numero niya. Salamat. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Xingzhou, anong pinagkakaabalahan mo? Bakit di mo man lang ako dinadalaw? Kumusta? Nahanap mo na ba? Kalma lang, Mrgu. Nahanap ko na. Ang kasalukuyang pangalan ni Zhu Wanqing ay Zhou Shi. Zhou Shi. Zhou Shi. Ngayon, pakicheck mo naman ang galaw ni Zhou Shi. Boss Go. 3 araw na ang nakalipas. Sumakay siya ng Flight 307, papuntang Nancheng. Bilisan mo at i-book mo ako ng ticket papuntang Nancheng. Dali. Anong kailangan mo? Xingzhou, anong nangyari sa'yo? Na-infect ang sugat ko. Hindi makaalis si Aksuan sa opisina. Walang nag-aalaga sa'kin. Kaya ikaw lang ang naisipan kong tawagan. Busy ka ba ngayon? Kung busy ka, hindi na kita aabalahin. Kung may impeksyon ka, magpatingin ka sa doktor. Bakit mo ako tinawagan? May gagawin pa ako. Sige, ibababa ko na. Xingzhou. Ano? Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Dati, hindi ka naman ganito. Nahanap na ba ni Wanqing? May sinabi ba siya sa'yo? Alam ko naman. Malungkot siya dahil sa pagkamatay ng tita. Kung may sinabi siya sa'yo na ako ang nadulas, huwag mo siyang sagutin ng pabalang. Pagkalabas ko ng ospital, hihingi ako ng tawad sa kanya. So yun yan, tama na, sobra na. Huwag mong isipin na pareho kayo ni Wanqing. Sa harap ko, hindi niya kailanman siniraan ka. Pero ikaw, ilang beses mo na siyang sinisisi. Ilang beses mo na siyang sinisisi. At saka, matagal na ring lumipas ang nangyari. Mahigit 3 taon na. Bakit mo pa inuungkat ngayon? Gusto mo Bang marinig. na pinatawad ka na niya? O gusto mong marinig na inaamin niyang siya ang may kasalanan? Noong gabi ng salusalo, alam mo sa sarili mo kung paano ka nadulas. Hindi magagawa ni Wanqing ang ganyang bagay. Hindi rin niya gagawin yon. So yun yan. Pwede kang magsinungaling sa iba. Pero huwag mong lokohin ang sarili mo. Ibig sabihin, alam na rin niya lahat. Yung mga sinasabi ng mga tao online, huwag mong isipin na hindi ko alam. Bibigyan kita ng 3 araw para ayusin ang lahat. Pagbalik ko ng bansa. Gusto ko, huwag na tayong mag-usap ulit. Kuya, patingin naman ang data sa cellphone ni Mama. Pwede pa bang ma-recover? Pagbukas ko ng pinto kaninang umaga, nandun na siya sa harap ng bahay. Hindi ko alam kung gaano siya katagal naghintay. Ayokong malaman. Wala rin naman akong kailangang malaman. Wanqing, huwag kang umalis. Pakinggan mo muna ako. Makinig ka muna. 1 beses lang akong magsasalita. 1 beses lang, promise. Parang awa mo na, pakiusap lang. Alam kong nitong 3 taon, pinagdaanan mo ang lahat ng hirap dahil sa akin. Sorry. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ano pa bang dapat ipaliwanag? Ipapaliwanag mo ba na hindi ikaw ang sumulat ng letter of forgiveness? Ipapaliwanag mo ba na hindi ikaw ang nag-book ng hotel abroad para kay Suyunyan? Ipapaliwanag mo ba na hindi ikaw ang nagpapadala ng 1 milyon kada buwan? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Gu Kingzhao. Sa ating dalawa, matagal nang walang dapat ipaliwanag. Hindi ba gusto mo siya? Ngayon, aalis na ako. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Bakit hinahanap mo pa rin ako? Gusto mo bang makita kung gaano ako kamiserable pagkatapos kitang iwan? Tingnan mo naman ako ngayon. Siguro sobrang nadismaya ka na. Hindi ganun. Hindi, pakinggan mo muna ako. Si Unyan, nasa abroad, wala siyang kakilala. Nag-aalala lang ako na wala siyang pera. Wala akong ibang intensyon. Yung hotel na yon, nagkataon lang na hindi na siya tumuloy doon. Tama na. Gu Kingzhao. Nitong 3 taon, nabuhay ako sa mga kasinungalingang. Maingat mong binuo para sa akin. Akala ko ikaw lang ang tanging sagot ko. Pero ikaw miss ang nagtulak sa akin sa bangin. Simula nung iwan kita, tuwing pumipikit ako, naaalala ko pa rin ang itsura ni Mama bago siya pumanap. Sorry.
Anong mapapala ko sa sorry mo? Bubuhayin ba ng sorry mo si mama? Mapapakulong mo ba si Suyunyan? Huwag mo na akong hanapin. Sa tuwing nakikita kita, lalo ko lang nararamdaman kung gaano ako katanga. Ginoong Go, dahil ayaw kang makita ni Wanching. Pakiusap, umalis ka na dito. Wala namang bawal na kumain ang customer dito, di ba? Kakain ako. Ang kapal talaga ng mukha. Wanching. Gusto mo ba tulungan kitang paalisin siya? Hayaan mo na siya. Basta huwag lang siya makagulo sa negosyo ng shop mo. Kuya, patingin ganito. Sige. Hintayin mo lang ako. Akala ko naman may ibubuga ka. Yun pala tago ka lang ng tago. Nakakahiya. Suyunyan. Sa harap ng iba, kunwari ka pang kawawa at mahina. Hindi ka ba napapagod? Hindi naman. Mas okay na yun kaysa niloko ka ng 3 taon. Tapos ikaw pa ang tinataboy niya. Kung ako sa'yo, matagal ko na siyang hiniwalayan. Sanay ka na sa putik. Gusto mo pang maging legal na asawa. Sa totoo lang. Bukod sa hindi ako ang legal niyang asawa. Sa lahat ng bagay. Mas bagay akong maging misis niya. Lahat ng problema niya, ako agad ang sinasabihan niya. Alam ko lahat ng emosyon niya, galit, saya, lungkot. Alam ko pa nga ang password ng mobile payment niya. Tapos na ako. Kaya mo bang tanggapin na hindi ka mahal ng asawa mo? Tapos ka na ba? Hindi ko iiwan si Chingjo. Kahit ano pa, mahal niya ako. Basta nandito ako, hindi magiging masaya ang buhay mag-asawa niyo. Tapos ka na? Ako naman. Kung kabit ka, mag-behave ka. Huwag kang maingat. Ang init. Suyunyan, bakit ka nandito? Chingjo, sinampal niya ako. Binuhusan pa niya ako ng tsaa. Magsorry ka kay Wanking. Chingjo, gusto mong mag-sorry ako sa kanya. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang nangyari kanina? Hindi ko na kailangan itanong. Alam ko kung anong klaseng tao siya, kaysa sayo. 3 taon na tayong kasal. Ngayon kailangan niyang umalis ng walang dala. Ano bang masama ang pwedeng gawin niya? Paano niya naman gugustuhing manggulo sayo? Noon sa eskwela, may nagbintang sa akin na nagnakaw ako ng pera. Tinawag ako ng advisor para tanungin. Ikaw pa nga ang pumasok sa opisina para ipagtanggol ako. Pero ngayon, hindi mo na ako ipinaglalaban. Siya na ang pinagtatanggol mo. Bakit naman? Wala naman akong ginawang mali. Tama na, may hangganan din ang pasensya ko. Huwag mo akong pilitin na kumuha ng abogado para maglabas ng pahayag at isumbong ka sa hit and run na ginawa mo. Lumayas ka. Wanking, okay ka lang ba? Guking Sao, pag may oras ka, pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Hindi. Hindi ko pipirmahan. Nung tinulungan mo siya, nagpaalam ka ba sa akin? Niloko mo ako para magpakasalta. Hindi ba para lang bigyan siya ng kalayaan? Ngayon malaya na siya. Bakit gusto mo pa ring magkabalikan tayo? Hindi ganun ang iniisip mo, Wanking. Guking Sao, ang pag-alis ko sa'yo, hindi ibig sabihin na pinalampas na kita. Ikaw at si Suyunyan. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas sa parusa ng batas. Ganun ba? Kung aaminin ko lahat sa pulis, mapapatawad mo na ba ako? CJ. Ngayon din aaminin ko sa pulis. Chingjo, totoo bang gagawin mo to? Guking Sao, nakakainis yang pagpapanggap mo. Tigilan mo na ang pag-arte sa harap ko. Kung magpapasaklolo ka sa pulis, matagal mo nang ginawa yan, 3 taon na ang nakalipas. Sir Police, gusto kong sumuko. 3 taon na ang nakakaraan. Ginamit ko ang pangalan ng pamilya Zhou para gumawa ng kasulatan ng pagpapatawad kay Suyunyan. May panlilin lang doon. Ginawa ko yun nang hindi alam ni Zhou Wanking, kaya walang bisa yon sa batas. Wanking, sinabi ko na, lahat sa pulis, mapapatawad mo na ba ako? Guking Sao, akala mo ba dahil dito, mapapatawad na kita, na naginip ka pa? At ikaw rin, Suyunyan, 3 taon ka nang nagtatap. Ngayon, hinding-hindi na kita palalampasin. Wanching, pakinggan mo muna ako. Hindi totoo yan. Hindi ko sinadya na mabangga si tita. Ako. Ang mga salitang yan, sabihin mo na lang sa pulis. Hello, Aksuan. Hinuhuli ako ng pulis. Yun yan. Huwag kang magpanik. Wala namang problema na hindi ko kayang ayusin. Sabihin mo lang kung nasaan ka. Maghintay ka lang dyan, susunduin kita. Nan Cheng. Hong Feng Yi. Hello. Pwede po bang malaman, sino dito si Suyunyan? Siya po iyon.
Kitatanggap lang namin ng report na sangkot ka raw sa isang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ayon sa batas, inaaresto ka namin. Kailangan ka naming dalhin para imbestigahan. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang humadla. Sir, pulis, Anong kasalanan ng asawa? Bakit niyo siya dinadala? ang asawa mo ay sangkot sa aksidente ng nanay ni MS, Joe. 3 taon na ang nakakaraan. Kaka-report lang ni Mr. Guching Joe. Kaya ayon sa batas, inaaresto ko siya ngayon. Nagbago ng isip si Gukingzu. Ibig bang sabihin may ibang dahilan pa pala noon? Hindi po, Sir Police. Pakinggan nyo. Muna ako, hindi ko po sinadyang makapatay ng tao. Handa po ako magbayad ng danyos sa pamilya ng namatay. Pwede po bang ayusin na lang namin ito ng pribado? Nagsisinungaling siya. 3 taon na ang nakalipas, sinadya niya banggain ang nanay ko. Hindi totoo yan. Wanchi, pakinggan mo muna ako. Alam ko, hindi mo pa rin matanggap ang nangyari kay tita. Pero, lahat ng kailangan ng ebidensya. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ang pumatay. Nasaan ang ebidensya? Hetong ebidensya. Wanching. Yung data sa cellphone ng nanay mo, sinubukan ko ng i-recover. Kahit hindi, lahat na ibalik. Pero, sapat na para patunayan na sinadya mong patayin ang nanay niya. Ako si Suyun yan. Pinakaayaw ko talaga sa mga mayayamang ipokrito tulad. Mamatay na kayo, Suyun yan. Malinaw ang ebidensya. Ano pa bang masasabi mo? So yun yan, hindi ko akalaing ganito kakasama. Nagawa mong banggain at patayin si Tita Zhu. Sir Police, inaanunsyo ko po ngayon, na simula ngayon, kinakansela ko na ang kasal namin ni Suyun yan. Shenzuan, ganun na lang kita kamahal. Paano mo nagawang hindi magtiwala sa akin ng ganito? Suyun yan, ang pamilya namin, Shen. Hindi kailanman tatanggap ng babaeng may kaso ng pagpatay na tulad mo sa loob ng bahay namin. Huwag mo akong sisihin kung masyado akong naging matigas. Shenzuan, dati ikaw pa ang nagsabing ako lang ang gusto mong pakasalan. Pero ngayon na, alam mong may kaso ako. Gusto mo na akong palayasin. Ang tigas ng puso mo. Simula pa lang, si Wanking lang talaga ang gusto kong pakasalan. Ikaw, ang nagpasimuno ng gulo, kaya umalis si Wanking sa akin. Ngayon, ang kasal na tiyak na maghihiwalay na kami. Mga pulis, gusto ko ring bawiin ang lahat ng pera na ibinigay ko kay Su. Yun yan itong 3 taon. Guching Joe, lahat ng perang yun, ikaw, ang kusang loob na nagbigay sa akin, pati hotel at shares sa kumpanya. Ikaw rin ang nagpumilit na ibigay sa akin. Ngayon gusto mong bawiin. Gusto mo pa akong kasuhan. Dati, kusa kong binigay sa'yo. Pero ngayon, kusa ko ring babawiin. Ipapa-audit ko lahat ng halaga at ibibigay ko sa'yo. Pero nagastos ko na lahat ng pera. Paano ko babayaran? Gagamitin ko ang batas para managot ka. Guching Joe, Shenzuan, bakit nyo ako, G na ganito? Hindi ko akalain na simpleng pagkain lang, makakapanood pa ako ng ganitong eksena. Nakakadiri talaga si Suyun yan. Gastos ng pera ng iba, tapos ayaw pang magbayad. Tama, si Suyun yan. Parang ahas ang ugali. Pinatay ang nanay ng iba. Kinuha pa ang asawa ng iba. Dapat talagang makulong ng habang buhay. Tingnan mo, trending na agad sa livestream. Suyun yan, ang mga ginawa mo dahil sa live stream. Alam na ng lahat kung ayaw mong tinataboy ng lahat. Kulungan. Ang bagay sa'yo. Halika na, ayoko makulong, ayoko talagang makulong. Miss Joe, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maaresto si Suyun yan. Wanking, ako ang naging bulag at manhid. Ako ang nanakit sa'yo. Ako ang lumabag sa pangako ko. Wanking, pwede mo ba akong patawarin? Dahil sa 20 taon nating pagkakaibigan, patawarin mo ako. Kahit minsan lang. Gukingsaw, habang buhay, hindi kita mapapatawad. Kahit 20 taon tayong magkaibigan. Kahit 20 taon tayong magkaibigan. Kahit 20 taon tayong magkaibigan. Mas gusto ko pang mawala ka sa buhay ko. Boss Go, dahil kay Suyun yan, 2 beses ka ng trending. Pati reputasyon ng kumpanya na apektuhan, nalugi na ang kumpanya. Wanking, alam ko rin na nagkamali ako. Pwede bang, dahil sa matagal na nating pagkakakilala, huwag mo nang hayaan na maapektuhan pa ang Shen Corp? Nung pinahiya mo ako sa harap ng lahat, bakit hindi mo naisip ang pagkakaibigan natin? Ang pagkalugi ng Shen Corp, ikaw rin ang dahilan niya. Boss Shen, masama na. Kumakalat na ang balita na masama ang ugali nyo. Nalugi na ang Shen Group. Ano? Kung ayaw kang, patawarin ni Wanching. Mas mabuti pang umalis na kayo. Maliit lang ang tindahan ko. Hindi ko kayang tanggapin kayong dalawa. Bakit kayo nakatayo pa dyan? Umalis na kayo. Kuya Kingzao, anong gagawin natin? Kuya Kingzao, nalugi na ako. Deserve nyo yan. Kasalanan ko rin naman. Kuya Kingzao. Sorry sa'yo. Wanking. Wanching, patawarin mo na ba sila? Hindi. Ipaparanas ko sa kanila. Ang kabayaran ng Ginawa nila.
Malapit nang magsimula ang kasal. Naka-high heels ka. Hindi ba pagod ang paa mo? Hindi, masaya ako. Ayos lang. May parating na. Mga kaibigan, kumusta ang laro nyo? Salamat sa lahat ng sumuporta. Sumasakit ang tiyan ko. Aray, sumasakit talaga ang tiyan ko. Anong nangyayari? Sakit ng tiyan ko. Anong nangyayari? Ano ba to? Hello. Sir Maam Police, hinala ko po, may naglagay ng lason dito sa Kinyon Hotel. Baka si Suyunyan ang may gawa nito. Manager Zai, pakilabas ang CCTV ng araw na to. Tingnan natin kung si Suyun yan ay pumunta rito. Tingnan mo. Siya nga talaga. Kita-kita na ang ebidensya. Kasama pa ang mahigit 60 tao na nalason. Suyun yan, ngayon. Mukhang matagal kang mabubulok sa kulungan. Hindi. Hindi ko nilagyan ng lason lahat ng pagkain. Sa main table lang ako naglagay. At saka, hindi naman talaga lason yun. Malakas lang na pamperge yun. Suyun yan. Hindi ko inakalang gagawin mo talaga to. Ngayon dagdag pa. Kasama ka sa kaso ng pagkamatay ng nanay ni Wanching. Pwede ka nang mabulok sa kulungan habang buhay. Huwag mo akong takutin. Matagal ko nang kinonsulta to sa abogado. Group poisoning. Mabigat na kaso yun. Pero si Joe Wanching lang talaga ang target ko. Gusto ko lang siyang mapahiya. Kahit mahuli ako, pinakamatagal na ang 6 na buwan sa kulungan. Sulit na tong plano ko. Suyunyan. Kung ako lang ang sinaktan mo, sige lang. Pero nagawa mo pang lasunin ang lahat dito. Joe Wanching. Ikaw kasi palaging nagpapakabiktima. Nakakasuka ka na talaga. Oo. Ako nga ang dahilan kung bakit namatay ang nanay. So ano ngayon? Suyunyan. Sabihin mo nga sa sarili mo mula pagkabata hanggang ngayon, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo kailangang patayin ang nanay ko? Bakit? Dahil ang nanay mo, mapang mataas sa mahihirap. Mahilig mang insulto ng mga walang kaya. Bakit? Hindi ka naniniwala. Pero yan ang totoong ugali ng nanay mo. Tita, pinapapunta ako ni Wanching para sunduin ka. Huwag mong isipin na, dahil lagi kitang nilalapitan at sinusuyo, magbabago na ang tingin mo sa akin. Tita, hindi ko maintindihan. Magkasama kami ni Wanching lumaki. Bakit mo ako galit na galit? Dahil mahirap ang pinagmulan mo. Hindi ka naman talaga ka-level namin. Lumapit ka kay Wanching. Dahil gusto mo makinabang sa mga koneksyon ng mayayaman. Bakit hindi ka pa lumapit at buksan ang pinto? Kung gusto mong maging aso ng mayaman, dapat tanggap mo ang pagiging aso. Dapa. Sobrang dumi ng sahig. Kung hindi kita tatapakan, paano ako sasakay ng kotse? Dapa. Dapa. Ako si Suyunyan, pinakagalit ako sa mga mayayaman na mapagkunwaring mukha. Mamatay na kayo. Kung ako lang sana, ang may status ni Gu Qingshu o ni Shen Zuan. Sa tingin mo ba, magagawa ng nanay mo to sa akin? Joe Wanchi, magkasama tayong lumaki. Lagi mo ako nilalamangan. Umasa ka lang naman sa estado at pangalan ng nanay mo. Kaya ka, tinitingala ng iba. Pareho kayo ng nanay mo. Mahilig manghamak ng mahihirap. Ako ba ang mahilig manghamak ng mahihirap? Suyunyan. Sino ang kasama mo? Tumira ng 3 taon sa basement.
Hanggang ngayon, hindi mo pa rin inaamin ang pagkakamali mo. Ang pinakamalaking problema mo, palagi mong iniisip na, ikaw ang pinaka-inosente. Mula pagkabata, anumang masarap o masaya, hindi ba't lagi kitang iniisip? Anumang oportunidad, lagi kitang sinasama. Ikaw ang mahilig maghinala sa iba. Ikaw ang sumira sa sarili mo. So yun yan. Hindi mo kailanman malalaman na winasak mo ang tunay na pagmamahal ni Wanqing para sa'yo. Imposible. Hindi pwede. Totoo bang mahal ako ni Joe Wanqing? Ginawa niya lang naman ako pampalipas oras. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. So yun yan. Katulad ubod ng selos. Hindi mo maintindihan kung ano ang tunay na pagmamahal. Kung ano ang totoong intensyon. Lahat to dahil sa'yo. Lahat ng to dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo. Hanggang ngayon, sina Gu Qingshou at Shen Zuan nasa paligid ko pa rin. Dapat lang talaga sa'yo. Pero hindi ka rin magtatagal. Dahil nilagyan ko ng lason, ang pagkain at inumin mo. Sasabihin ko na ang totoo. Sa mesa kung saan ako nakaupo, wala ni isa mang nalason. Hindi pwede. Ako mismo ang naglagay ng lason doon. Huwag mo akong lokohin. Wanqing. Patawarin mo na lang ba sila ng ganun-ganun lang? Hindi. Papalitan ko sila ng kapalit sa lahat. Nang ginawa nila. Ipapakalat ko ang balitang kasal natin. Para sadya silang papuntahin dito. Sige. Alam ko namang gagantihan mo ako. Kaya nakipag-ayos ako kay kuya para umarte ng ganitong eksena. Ipinalabas namin ang balitang kasal namin para sadya kang lumabas. Hindi ko inakalang darating ka talaga. Ikaw, Masyado lang kitang minamaliit. Isang mesa lang ang nilagyan mo ng lason. Para hindi lumaki ang kaso. So yun yan. Sa kasong tangkang pagpatay at pananakit, sasama ka na sa amin. Joe Wanqing, ikaw, cute ka pa rin. Papatayin talaga kita. So yun yan. Ang buhay ko ngayon. Ikaw lang talaga ang pinakagusto mong buhay. E ano ngayon? Ikaw, pangalawang kasal mo na. Sa huli, pareho pa rin. Matutulad ka rin sa una mong kasal. Lolokohin ka rin. Maghihiwalay kayong hindi maganda ang pagtatapos. Sa mundo ngayon, may lalaki ba? Nakontento na may isang babae lang siya. Hindi. Hindi ko hahayaang hindi maging masaya si Wanqing. Sa buhay kong ito, na mapang-asawa ko siya. Kumpleto na ang buhay ko. Nagkatotoo na ang palabas nyo. Joe Wanqing. Hindi ka naman pala espesyal. Sa kaibuturan mo, hindi mo talaga kayang mabuhay ng walang lalaki. So yun yan. Huwag mong isipin na lahat ng tao, pareho sa'yo mag-isip, mabait na babae si Wanqing. Noong nag-aaral pa lang tayo. Gusto ko na talaga siya. So yun yan. Hindi mo kailanman maiintindihan. Ang tamang pagmamahal, nagpapalakas ng tao. Ang maling pagmamahal, nauubos ka. Sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko, si kuya ang laging kasama ko. Siya ang nag-alaga sa akin. Siya ang taong nagpalakas sa akin. Tara, uwi na tayo. Joe Wanqing. Galit ako sa'yo. Sa susunod na buhay. Hinding-hindi na kita gagawing best friend. Hi. Sayang naman.
20 taon lang ang hatol kay Su Yunyan. Dapat sa kanya habang buhay na sa kulungan. Ganyan din ang tingin ko. Pero kahit anong sabihin ko, wala rin akong magagawa. Tingnan mo ang sarili mo. Mas maganda na ang lagay mo ngayon kaysa dati. Lahat ng iyan dahil kay kuya. Ayos ka ah. Marunong ka na rin mang-asar sa akin ngayon. Ano ito? Hindi ko pa ito nakita noon. Araw ko ito. Yun yan. Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang kumuha ng pera ng kaklase mo? Hindi ako yun. Ayaw mo pa ring aminin. May mga kaklase na nag-report na sa akin. Sinabi na nila lahat. Ma'am. Mabait na bata si Yunyan. Kahit may dinadamdam siya, hindi siya nagsusumbong. Hindi siya ganoong klaseng tao. Hindi niya magagawang magnakaw. Nga, garantisado ko yan sa pagkatao ko. Hindi magagawa ni Yun yan ang ganyang bagay. Dahil naggarantiya na si Wan King para sa'yo. Hindi na kita paparusahan. Pero sa susunod na mangyari ito, tingnan mo kung paano kita papagalitan. Yunyan. 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 Narinig ko, tinawag ka raw ng advisor natin para kausapin. Hindi ka naman niya pinahirapan, di ba? Hindi naman. Buti na lang nandyan sina Wan Qing at Qingzhou. Kung wala sila, Huwag kang matakot. Nandito lang kami palagi para sa... Yunyan. Kung may dinadamdam ka pa ulit, sabihin mo lang sa amin. HMM. Lagi tayong magkasama. Kailanman, hindi tayo maghihiwalay. Wan Qing. Wan Qing. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. May mga tao lang talaga. Na habang naglalakad kayo, bigla na lang nawawala. Oo nga. Pero darating din ang mga bagong tao. Nasasamahan ka sa susunod na yugto ng buhay mo. Wan Qing. Pakakasalan mo ba ako? Pangako, magiging maayos ang buhay mo habang buhay. Sa hinaharap. Hindi ko hahayaang umiyak ka kahit isang beses. Si Su Yunyan ay naparusahan na, ayon sa batas. Si Gu Qingzhou bilang kasabwat. Dapat lang din na makasuhan. Naniniwala akong may hustisya ang batas. Wan Qing, tingnan mo. Ako na rin ang may kasalanan. Deserve ko to. Deserve ko talaga. Deserve ko. Ang president ng Gu Group, si Gu Qingzhou, dahil tinulungan at itinago ang katotohanan tungkol kay Su Yunyan. Nahusgahan ng isang taong pagkakakulong. Hindi kinaya ni Gu Qingzhou ang matinding dago. Nabaliw siya sa loob ng kulungan. Wan Qing. Nakuha na rin nila ang nararapat sa kanila. Nakuha na rin nila ang nararapat sa kanila. Dapat ikaw rin, bitawan mo na ang nakaraan. Simulan mo na ang bagong buhay. Ito ang katapusan. At simula natin.